Maagap at mapagkalingang araw. Narito ang batayan sa pagpili ng mga bagong benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ano ang mga pamantayan sa pagpili ng Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Maagap at mapagkalingang araw. Narito ang batayan sa pagpili ng mga bagong benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ano ang mga pamantayan sa pagpili ng benepisyaryo? Dapat ang benepisyaryo ay 60 taong gulang pataas, walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na nagbibigay ng pensyon, at dapat nasa talaan ng mga senior citizens mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Paano natutukoy ang isang indigent senior citizen sa CBMS? Ayon sa Section 9 ng CBMS Act, minamandato ang mga kaukulang opisina ng pamahalaan na gamitin ang datos mula sa CBMS para sa maagap, akma at kailangan na social protection programs para sa mga pinakamahihirap na komunidad. Sa CBMS, nakapaloob dito ang mga senior citizens na mahihirap, mga walang kakayahang suportahan ang kanilang pangangailangan, o mga indigent na siyang mga prioridad na target beneficiary ng social pension program. Paano masisiguro na ang isang senior citizen ay hindi tumatanggap ng pensyon? Lahat ng senior citizens na mapipili mula sa CBMS ay dadaan sa cross-matching sa talaan o database ng mga pensioners mula sa SSS, GSIS, PIVAW at iba pang institusyon o opisina ng gobyerno na namamahagi ng pensyon. Ang mga senior citizens na may natatanggap na pensyon ay hindi na maaaring mapabilang sa social pension program. Ano ang proseso pagkatapos ng cross-matching sa talaan ng mga pensioners ng SSS, GSIS, PIVAW at iba pa? Tutukuyin ang magiging benepisyaryo ng social pension batay sa edad, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata o 60 years old. Magmumula sa listahan ng mga natukoy na senior citizens ang magiging target na social pension program beneficiaries sa bawat rehiyon at bawat munisipyo sa buong Pilipinas. Ano ang susunod na hakbang para sa mga natukoy na mga benepisyaryo ng social pension program? Magkakaroon ng validation ang mga kawani ng DSWD Field Office sa pakikipagtulungan sa local government units upang masiguro na ang mga natukoy na potensyal na benepisyaryo ng social pension program ay buhay pa. Para sa mga pumanaw o namatay na mga social pension potential beneficiaries base sa field validation, mapapalitan ang mga ito mula sa listahan ng DSWD Central Office. Ang mga kapalit na potential beneficiaries ay dadaan uli sa field validation ng DSWD Field Office. Maaaring ang kapalit na potential beneficiaries ay magmumula na sa ibang rehiyon o bayan. Ano ang mga batayan sa pagdelist ng isang benepisyaryo ng social pension? Matatanggal lamang ang benepisyaryo kung siya ay pumanaw, tumatanggap ng pensyon, may regular na kita, appointed o elected barangay official, 2 beses na magkasunod ng hindi pagkuha ng kanyang social pension, o paggamit ng mga peking dokumento o pandaraya sa pagkuha ng pensyon. Ano ang mangyayari sa naiwang slot ng mga namatay o natanggal mula sa social pension program? Mananatili ba ang slot sa munisipyo kung saan ito galing? Lahat ng mga nabakanteng slots ay pupunuan ng bagong social pension program potential beneficiaries mula sa DSWD Central Office. At ito ay maaaring magmula sa ibang rehiyon o munisipyo. Dahil dito, hindi siguradong mapupunta ang mga bagong potential beneficiaries sa mga rehiyon o munisipyo na pinagmulan ng mga nabakanteng slots ng mga pumanaw o hindi na kwalipikado ng mga social pension beneficiary. Ano-ano ang mga maitutulong ng ating mga partner LGUs sa proseso ng pagpili ng bagong social pension program beneficiaries?
Ang DSWD ay tuloy-tuloy na makikipagtulungan sa mga LGUs para sa pagsasagawa ng field validation ng mga potential beneficiaries at pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa bagong proseso ng pagtukoy ng social pension beneficiaries. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!